isipan. Excited na bababa ng kotse si Venk dahil may nakita siyang 3 dalaga nakasakay sa kabayo. Nasisiyahang pinanonood niya ang mga to dahil medyo malayo kaya di niya alam na itong babaeng dumanggis sa kanyang motorsiklo. Ang babaeng di niya maalis sa isipan. "Oh Venk, kamusta?" Tanong ni Dylan nang makita ang pinsan. "Okay lang ate, sino mga yon?" Tukoy niya sa mga babae. Baka si Alrhea, pero di ko kilala kung sino yung mga kasama niya," ani Dylan. "Mukhang may bisita yata sila Tita Jo," ani Alrhea. "Huwag na tayong tumuloy guys, next time na lang," ani Alrhea at kinabig na pabalik si Delilah. Nakaramdam ng panghihinayang si Venk dahil pakiramdam niya gusto niyang makita ang sakay ng kabayo. "O alam ko mahilig ka sa kabayo, pwede mong hiramin ang kabayo ng Kuya CJ mo," ani Dylan at pina-escortan to sa kasambahay tungo sa kwadra. Di na nagpatumpik-tumpik pa si Venk na mahawakan ito ang kabayo, sinaktan niya na ito. Gusto sana niyang habulin ng 3 sakay ng kabayo, ngunit di niya na makita kung saan nagsuot. "Guys, grabe, ang ganda siya, Shenda Alarcon. At sasakin ko pa isa sa mga important na kabayo na pag-aari ng asawa ng pinsan ko," pagmamalaki ni Venk. Napahinto sa paglalakad si Diana nang marinig ang Hacienda Alarcon at napaarkong kilay nito. "Oo guys, at nakikita nyo ba ang papel na to? May gaganaping karera ng kabayo sa Pampanga at sasali ako. Siyempre sa Hacienda Alarcon ako magpa-practice." "Pare, pwede mo ba kaming isama dyan sa sinasabi mo?" tanong ni JT. "Saka na pare pag nakausap ko ang pinsan ko," pagmamayabang ni Venk. Napangiti naman si Alrhea dahil sa papel na napulot. Nang mabasa ito may nabuo na namang plano sa isipan niya at hindi niya to uurungan. Dahil popular si Venk sa academy, kumalat kaagad ang balita na may lalahukan itong karera. "Oo, manonood kami. Si Venk may love ko yata yun kahit susuportahan natin siya," ika na isang estudyante. Napapailing na lang si Alrhea na nakakarinig ng bulong-bulungan sa mga babaeng estudyante. Napapalatak siya. Iniisip niya ano ang nagustuhan ng mga ito sa Venk na yon. Gwapo nga, mahangin naman. Papunta siya sa kantina maalala. Wala pala siyang pera kundi 20 pesos lang. Sa kamamadali, nalimutan niyang humingi sa mga magulang. No choice kundi tawagan ng kanyang ina. "Ma, emergency po. Kailangan ko po ng allowance para pangkain ko kundi mamamatay lahat ng bulate sa tiyan ko," ani Alrhea nang sagutin ni Rafaela ang tawag niya. "Hoy Alrhea, lumubay ka nga. Kabibigay lang ng dad mo sa'yo ah. Saan mo ginamit ang allowance mo, aber?" Nauubusang pasensyang tanong ni Rafaela. Mom, may tinulungan kasi ako kaya nagamit ko po yung pera ko. Kaya po kung may nakita ba kayo nangangailangan ng tulong, anong gagawin nyo?" tanong ni Alrhea sa ina. "Okay, fine. Hintayin mo ako dyan at ihahatid ko ang pera mo. Ikaw bata ka ha. May nalaman lang kung kalokohan mo, makikita mo," ani Rafaela. Napangiti naman si Alrhea. "Mom, kilala mo ako. Mana ako sa'yo. Pero hindi ako nangunguna sa gulo, alam po nyo yan. Kung di ako kakantiin, hindi ako mangangagat," katwiran ni Alrhea. "O siya, tama na. Sa 5 sinabi ko nakasampu kang bata ka," napapailing na sagot ni Rafaela. Dahil sa kanukulan ni Rafaela bilang piloto ng NAIA, malaya siyang makapunta sa MACFA, na nooy matagal na niyang sinusuyo para maging trainer ng mga estudyante ngunit kanyang tinanggihan dahil sa trabaho, dahil na rin sa ayaw ng asawang si Rafi na isang seaman, at nasa laot dahil nagkaroon ng aberya ang barkong pagmamay-ari nito. "Hey miss, pwede ka bang maimbitahang manood ng laban ko sa Pampanga?" Pakit na tanong naman ni Venk. "Huwag ka mag-alala, sinisiguro ko nandun ako," ani Alrhea kay Venk. Naging malapad naman ang pagkakangiti ni Venk nang malaman na pupunta si Alrhea sa pagdarausan ng karera. "Aasahan ko yan ha? Can we be friends?" ani Venk sabay abot ng kamay. Napataas ng kilay si Alrhea. "Saka na pag nanalo ka sa karera," ani Alrhea at saka alis. Kung nakamamatay lang ang tingin, marahil kanina pa bumalagta siya sa dami ng tingin ng tropa ni Mandy. "Ano ba, Venk? Ba't malapit na lapit ka sa babae na yan?" ani Mandy na nakaramdam ng selos. "Simple lang, para makita niya kung sino talaga si Venk Trilon," ani Venk. "Basta isama mo kami na JT sa asyendang sinasabi mo, ha?" Pamimilit pa ni Mandy. "Oo, at sigurado papayag naman ang pinsan ko," ani Venk. "Uy Diana, may 50 ka dyan?" tanong ni Alrhea. "Oo meron," sagot ni Diana. "Pairam naman, paltan ko mamaya. Ihahatid ni mommy yung pera ko." "Pasensya na ha.
kundi sa akin sana may pera ka pa. Nakayokong sabi ni Diana dahil nahihiya siya sa kaibigan. Ano ka ba? Kahit sino naman basta't nakita na kailangan kong tulungan, tutulungan ko. Pupunta dito si mommy, wag mo na mabanggit kung saan ko ginamit yung pera ha. Basta't ang alam nun ginagamit ko yun sa mabuti. At totoo naman sa mabuti ko yun ginamit eh. Nakangiting sabi nito. Inakay ni Alrhea sa Diana habang si Joanna na may papunta rin sa kinaroroonan nila kasama na isang kaklase nito na nagngangalang Angel. Di makatingin ng diretso si Angel kay Alrhea sa pag-aakalang katulad din ito si Mandy. O Joanna, kamusta? Tanong ni Alrhea. Okay lang. Parang ang tagal nating di nagkita-kita samantala magkakasama lang tayo kanina. Nakangising sagot ni Joanna. Si Angel pala, kaibigan din namin. Pakilala ni Joanna. Nginitian ni Alrhea si Angel. Uy Alrhea, totoo bang pupunta ka sa Pampanga at manonood ng karera? Tanong na Joanna dahil narinig nito na yon ang kinukwento ni Venk sa mga kaibigan. Hindi lang ako, kundi tayo, sagot ni Alrhea. At ipinagmamalaki niya na dadalhin daw niya sa asyenda alarko ng mga kaibigan niya. Diba sa'yo yon? Shhh, huwag kayo maingay. Gugulatin na lang natin sila. Nakangising sagot ni Alrhea. Tayo na ulit sa kantin. Libre niyo ako wala akong pera. Bulong ni Alrhea na kinatawa ng magkakaibigan. Habang naglalakad si Alrhea patungo sa kantin, nagparinig na naman si Mandy. Venk, sa asyenda ng pinsan mo ilan ang kabayo nila? Malakas sa tanong ni Mandy. Madami. May 10 yatang nasa kwadra nila. Isakay mo naman ako sa kabayo. Gustong gusto ko rin umangka sa kabayo eh. Magaling ako mga bayo, promise. Baka yung iba dyan, takot sa kabayo. Sasakyan lang, kayang hawakan. Ika pa nito. Hayaan nyo. Magugulat na lang sila pag dumating ang araw na pinakahihintay nila. Makahulugang sabi ni Alrhea sa mga kaibigan. Dahil kulang sa budget, puro coke lang ang order ng magkakaibigan. Lumapit naman si JT sa kanila. Hi guys, pwede makiupo? Tanong nito. Bakit ang dami namang bakante dyan? Dito pa? Sagot ni Alrhea. Honestly, I want to be your friend, ani JT. Really? O baka naman inutusan ka ng mga yan? Turo ni Alrhea patungo sa kinaroroonan ni Venk. Hindi, ano ka ba? Ang pwede kong gawin para mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo? Tanong nito. Magsasalita pa sana si Alrhea, ngunit may narinig silang lumanding na chopper dahil malapit lang yun sa kantin. At dahil malapit lang nagsiliparan ng mga magagaang bagay dahil sa LEC nito. Nagsipagtayo ng mga estudyante sa naturang kantin para makiusyoso. Napangiti si Alrhea na bumaba sa chopper ang kanyang mommy. Tumakbo siya at sinilubong to ng yakap. Wow, hanep. Wala na ako masabi pa. Hindi rin ako magtatagal ha, pupunta ako na iya. Just give me a drink. Ani Rafaela at kumaway sa mga kaibigan ng anak. Mga gold digger. Nakipagkaibigan sa transferee para makahuthot at sumikat? Bulong ng ibang estudyante sa inggit sa magkakaibigan. Binaliwala na lang yon nila. Diana, dahil alam nilang totoo na hindi naman sila ganoon. Lumapit si Alrhea at Rafaela kila Diana. Mga iha, anong gusto ninyong kainin? Tanong ni Rafaela na nakangiti. Enough na po sa amin tong coke, tita. Sagot ni Diana. No, mom. Huwag ka maniwala sa kanila dahil di pa kami kumakain. Ngising sabat ni Alrhea. Okay, sige. Order na kayo ng gusto ninyo. Nasaan bang coke mo dito, anak? At yun na lang iinumin ko dahil I'm in a hurry. Ani Rafaela at may inabot sa bag na sobre. Yan ang pera mo. Sa bahay na lang tayo mag-usap at nagmamadali ako. Ani Rafaela sa anak sabay halik sa pisngi nito. Ladies, mauna na ako ha. Si Alrhea na bahala sa inyo. Baling nito sa mga kaibigan ng anak. Napaparanok ang mga taong naroroon. Mom, pwede mo ba kaming sunduin sa Friday? I'm with my friends. Pahabol na tanong pa ni Alrhea. Baka si Tito Ryan mo na lang gamit ang chopper ng Almirades? Sagot ni Rafaela at sumampa na sa chopper. Kung payabangan ang gusto nyo, hindi ko kayo uurungan. In fact, natutuwa pa nga ako eh. Ano kayang reaksyon nyo kung isang araw makikita nyo na ako sa asyenda na ipinagyayabang ninyo? Ani Alrhea sa sarili habang nakatingin sa tropa ni Venk. My family are rich but I think the transferee is richer than us. Bulong ni JT. Di ko may boss si Venk. Tira naman napahiya sa sarili si Mandy. Di bale na. Basta nasa akin si Venk, okay na ako doon. Ang sabi nito sa isip. Lalong tumindi ang pagnanais ni Venk na makilala si Alrhea.
At tinawagan nitong pinsang si Delen na kung maaari siyang magdala ng kaibigan sa Hacienda Alarcon. Sinabi rin itong tungkol sa lalahokang karera at pumayag naman si Delen dahil katabi lang naman ito si CJ. At dahil ayaw niyang sukuan si Alrhea, nilapitan niya tong muli kasama si JT. Hi miss, pwede ka bang maisama sa hacienda ng pinsan ko para pasyal ka rin doon? And I promise you, you won't regret dahil sobrang ganda ron. Ani Vank. Pasensya na mister pero busy din ako eh. Yung mga chaperon mo na lang isama mo sa hacienda na sinasabi mo. Pagdidiin Alrhea sa lugar. Napapakamot na lang sa ulo si Vank. Napapailing naman si Diana at Joanna dahil sa inakto ni Vank na hindi nito alam na isa sa mga Alarcon ay kaharap na niya. Guys, papasundo tayo dito kay Tito ha. Tingnan natin kung di lalong lumuwa ang mata ng mga yan. At wag nang ipapaalam na isa akong Alarcon. Saka na pag nagharap na kami sa laban. Ani Alrhea. Ano ibig mong sabihin? Takang tanong ng dalawa samantalang si Angel, tahimik lang nakikinig. Malalaman din yung ibig kong sabihin. Bibigyan ko kayo ng ticket para makapasok kayo sa arena kung saan gaganapin ang karerang lalahukan ng mayabang na yan. Bulong ni Alrhea sa kanila. Tulad na napag-usapan, si Ryan ang sumundo sa pamangkin sa academy. Tayong tingin na masama ang nagawa ng grupo ni Mandy. Lalo pa ngayon halos lahat na ng estudyante sa academy na kay Alrhea ang simpatya at di sinusunod kung may pinapagawa si Mandy dahil sa hindi takot ang mga to sa kanila. O pare, mukhang sablay ka sa transfer ya. At di mo pa alam ang pangalan, hanip. Ayaw magsalita ng mga kaklase pare kung anong pangalan ng transfer. Di ba may record sa office at si Erpat mong may hawak? Pare, mas may thrill kung mismong sa bibig ninyo ko malalaman, di ba? Pasasaan ba't mahuhulog din yan sa akin? Pagayabang ni Vank. Ano kaya kung ligawan ko pare? Tanong ni JT. Tinapunan siya masamang tingin ni Vank. Yana, wag mong gagawin pare. Hayaan mo muna mag-enjoy ako sa kanya at pagsawa na ako, sa'yo na. Anito ngulit nakaramdam siya ng pagtutol sa sinabi niya. Hacienda Alarcon. Wow, fantastic! Ang ganda! Mga bonsai at may mga bunga, Vank. Pwede mo bang itigil ang sasakyan? I wanna pluck some of the mangoes. Ani Mandy, na madaraan nila ang bonsai na nakahilera. Papasok sa hacienda. Please don't do that, baka magalit sila. Haller, sa pinsan ni Vank, kaya hindi yun magagalit. Ani Mandy at pinilit si Vank na ihinto ang sasakyan. Namitasin na Mandy kasama nito si Lydia ng mangga at bayabas. Di pa nasiyahan, pasablot pang kumuha ng mga bunga sa puno, kaya't nalaga sa ibang dahon. Na magsawa mga to, pinagpala ang paningin sa loob ng hacienda. Tumakbo si Mang Erning na lumapit sa bisita ng mga Alarcon upang sawayin ng mga to sa pagpitas ng bunga nang walang pahintulot, lalo na't yun ay tanim ni Randy at Alrhea. Tito, nasan yung bonsai ko? Bakit wala sa garden mo? Tanong ni Alrhea. Pinahilera ko sa daraanan para maaramong mabuti dahil maganda yun sa mga bunga, kasama ng mga bayabas at pongkan, sagot ni Randy. Ah, okay tito. Ano pa lang regalo mo sa birthday ko? Wala. Tama ng hug and kiss, sagot ni Randy. Ay, kuripot. Kala ko pa naman dahil di ba ko may regalo, wala pala. Makaalis na nga. Silipin ko muna sina Diana at Joanna at Angel. Baka ready na sila, ipapasyal ko sila sa bukid. Ani Alrhea na kababakasan ng tampo ang boses. Napakamot sa ulo si Randy. Ang di alam ni Alrhea may espesyal na siyang regalo para dito na nanggaling pa sa Brazil. Mga iha, sa sunod na araw kaarawan ni Alrhea at may malaki kaming sorpresa sa kanya dito sa hacienda. And you guys are the candles. At may mga nahanap na rin kaming partner ninyo. Ang gusto lang namin ng asawa ko make sure na hindi alam ni Alrhea. Sa 22, dapat wala siya dito sa hacienda dahil walang kayong pasok ng 3 araw. Libangin muna ninyo ang kaibigan ninyo at sa 23 ng hapon, may susundo sa inyo kung saan kayo naroon. Ani Rafaela. Sure, tita. Tamang-tama po, 22 may pupuntahan kaming event at manonood po kami. Sagot ni Diana na sinagundahan ni Joanna. Samantalang si Angel nakangiti lamang na tumatango. That's good. O siya, wag niyong sasabihin sa kaibigan ninyo, ha? Oh, ayun na pala siya, paparating. Anito sa anak. Mom, pasya lang po kami ha. Sasakay namin si Delilah at saka si Brown. Ani Alrhea. Sige, ikaw ang bahala, mag-iingat kayo. Nga pala, huwag mong papatalunin si Delilah ha. Sinabi ko na sa iyo, malaya ka mga bayo. Pero di mo patatalunin ang ginagamit mong kabayo. Abay baka sa morgue kita dalawin pag may bulak ang ilong. Sinasabi ko sa yung bata ka ha. Sumunod ka rin sa akin minsan. Ani Rafaela.
Mom naman, buti nga't may makikita ka pang anak sa morgue at take note, may pasak sa ilong ibig sabihin ayaw makaamoy na masangsang. Ngisipa ni Alrea sa ina. Alrea, ani Rafaela at pinandilata ng anak. Nag-peace sign naman ito. Joke lang mommy, ikaw naman di na mabiro, ani Alrea sa ina. Pag may ginawang kalokohan tong kaibigan ninyo, sabihin ninyo sa akin ha, ani Rafaela sa mga kaibigan. Opo tita, sabay na sagot pa ng tatlo. Manong, para manggalang Eto sa'yo na ang isa. Tumatawang sabi ni Mandy at binigay kay Manang Erning ang bunga. Naku ining, dalang mangga na yan, tanim ng apo ng mga alarkon at walang maaaring gumalaw pero pinitas mo. Kinakabahang sagot ni Manang Erning dahil sa kapangahasang ginawa ng mga besita. Magkano bang mangga na yan at babayaran ko? Ani Mandy. Guys, lumalakad ang oras. Mag-practice pa ako para sa laban ko? Ani Venk. O manong ito ang 100, bayad ko sa mangga. Ngising sabi ni Mandy at tumakbo na sila pasakay sa kotseng minamaneho ni Venk. Bastos na bata to? Galit na saad ni Mang Erning at di malaman kung ano ang gagawin. Uy friend, mamayang hapon sa bahay namin tayo ani Diana. Kaso maliit lang yun, pero okay na dahil malapit lang tayo sa paggaganapan ng karera at dapat makabili tayo ng ticket. Sabi pa nito. Sure, maganda nga yun. At di nagtagal, naluto na namang itong pasunurin si Brown. Tuwang-tuwa naman si Alrea na mabilis lang natuto ang tatlo. Sa kabilang bakod, abot tanaw ni Alrea ang mga bisita sa kabila. Sinundan naman ni Diana ang tinitingnan ni Alrea. Guys, sasali ako sa karera, ani Alrea. What? Talaga? Ani Angel na noon lang nakakita ng reaksyon. Paano yan? Magkalaban kay ni Venk? Yan ang dahilan ko kaya sasali ako. Gusto ko siyang makalaban, ani niya. Kitang-kita nila sa di kalayuan ang mabilis na pagpapatakbo ni Venk sa kabayo. Napapailing na lamang si Alrea. Guys, watch this! Ani Alrea at pinatakbo si Delilah ng mabilis para makakuha ng belo at sa bunto ng dayami. Walang takot na pinatalon ni Alrea ang kabayo. Pigil hininga ang tatlo sa nasaksihan. Di naman ganon kataas ang bunto ng dayami marahil nasa 5 feet ito at dahil sa lakas ng talon ni Delilah, nagawa nito ang nais mangyari ni Alrea. Good job, Delilah! Ani Alrea at inihimas ang buhok ng kabayo. Hey, pasukin na lang yung mga bunganga ninyo. Tikom nyo kaya? Ani Alrea na tumatawa dahil nakanganga pa rin ang mga kaibigan. Napagpasya na magkaibigan na huwag paabutin ng hapon ang pagtungo sa bahay ni na Diana. Alrea anak, patid na kayo sa Tito Randy ninyo. Siya lang ang free ngayon. Ani Rafaela. Yes na yes, mommy. Ani Alrea. Ate, anong fave mong kulay? Humahango sa tanong ni Zira nang bumaba ito ng hagdan. Kahit ano, bunso, wag lang masakit sa mata. Sagot naman ni Alrea. Napatigil to na makita si Randy kasama ng triplets. Tito, patid po kami sa terminal ng Kabanatuan. Papunta kami ng Pampanga sa bahay ni Diana. Ani Alrea. Sure, sweetie. Sagot ni Randy at kinausap ito ang mga anak para makapagpaalam. May mga bisita pala sila dyan sa kabila? Ani Randy nang in-start nitong sasakyan dahil tanaw sa kabilang bagod na may nakasakay na kabayo. Oo, matabang na sagot ni Alrea. Nasa kalagitnaan na sila ng daraanan patungo sa gate ng hasyenda nang matanaw nila si Mang Erning na palakad-lakad paikot-ikot sa mga tanim na bonsai. Nakangiti si Randy na bisinahan ito. Ngunit nawala ang ngiti nito na makitang hawak ni Mang Erning kaya tinigil niyang sasakyan at bumaba. Maging si Alrea nakamata sa hawak ni Mang Erning. Nang Erning, ano pong ibig sabihin na nakikita ko? Ani Randy at sinek ang mga puno ng bonsai. Wala na rin ang mga bunga ng bayabas para sa triplets na anak at hawak-hawak naman ito ang mangga na bunga ng bonsai ni Alrea. Bumaba na rin si Alrea at napaluha ito na makitang nahablot-hablot ang mga dahong tanim niya at wala ng bunga. Senyorito, yung mga bisita po ni Ma'am Dylan, pinagpipitas sa mga bunga. Huli na po na maabutan ko. Tapos iniwan ako ng 100 para bayad sa bungal. Nanginginig na sagot ni Mang Erning. Di napigilan ni Alrea ang emosyon sa sobrang galit kaya napaiyak ito. Nagtatagi sa mga bagang ni Randy dahil tinikis niya ang triplets para di mapagbigyan. Dahil ang bunga ng mangga para sa pamangkin at ang bayabas naman para sa triplets. Tapos bigla nilang naglaho.
At sobrang mahal ni Alrhea ang mga tanim nito, kaya't pag wala ang pamangkin inaalagaan niyang mabuti, kaya ramdam niya ngayon ang sakit na nararamdaman ng pamangkin. Sweetie, tama na. Magbubunga pa naman ang mga yan eh. Pampalubag loob ni Randy sa pamangkin. Nakaramdam naman ng galit ang tatlong kaibigan ni Alrhea para kila Venk. Tama na, sweetie. Kakausapin ko si Dylan pagkahatid ko sa inyo, ani Randy. Lumipas ang sandali, tahimik pa rin si Alrhea habang nagbabiyahe sila. Nakasakay na sila ng bus ng mga oras na yon dahil aktong paghatid ni Randy sa kanila sa terminal at may lalarga ng bus. Alrhea, kanina ka pa walang kibo, ani Angel. Lihim namang sinaway ng dalawa si Angel na tumahimik. Makikita nila kung paano ako magalit. Seryosong sagot ni Alrhea. Samantala, seryosong kinausap ni Randy sina CJ at Dylan, maging si AJ at Jocelyn nandoon din. Sinabi nito ang ginawa ng mga bisita ni Dylan, maging ang pangbabastos ng isang babae kay Mang Erning na binigyan ng 100 para sa mga pinitas na bunga. Alam naman ninyo mga pinsan, nasimulat sa pool pa lang kung gaano kamahal ni Alrhea ang mga pananim niya at tuwang-tuwa ang bata na nakapagpabunga ang mga to. Ngunit sa kapangasa ng iba nasaktan siya at yun ang iniiwasan natin dahil sa isang araw ng birthday niya. Seryosong tura ni Randy. Nakayoko naman si Dylan habang hinihimas ang umbok na tiyan. I'm sorry, di ko naman alam na ganun pala kagarapal ang mga kaibigan ng pinsan ko. Hinging paumanhin ni Dylan. Nakikinig lang sa kanila sina Mariano at Karina. Sana hindi na maulit pa ang nangyaring to. At pasensya ka na sa sasabihin ko. Mula ngayon ayoko nang makita dito ang mga yon sa asyenda. I'm sorry tito pero kung ganun lang ang magiging bisita natin, hindi bali na lang. Ani Randy kay Mariano. Tumango lang naman si Mariano tanda ng pagsang-ayon. Yun lang gusto kong sabihin. Mauna na ako mga pinsan. Seryoso pa rin sabi ni Randy. Nakayoko naman si Dylan habang inihimas ang umbok na tiyan. I'm sorry. Di ko naman alam ganun pala kagarapal ang mga kaibigan ng pinsan ko. Hindi ko alam na mangyayari to. Hinging paumanhin muli ni Dylan. Hindi mo kasalanan asawa ko. Halika, kausapin natin ang mga bata. Ani si Jay at inakay ang asawa tungo kila Venk na ngayon nagpapahinga na sa ililim ng punong kahoy. Venk, alam niyo ba ang ginawa niyong pagkakamali? Sa pangingialam niyo ng mga bonsai na nadaraanan niyo kanina, napahiya ako sa pinsan ng asawa ko. You disappointed me guys, kaya't ayoko man sabihin to. Pero ngayon ang last na pagpunta niyo rito. Di na kayo makakabalik dahil yun ang kagustuhan ng mga alarkon? Wala nang magagawa pa dito sa CJ. Tukoy nito sa asawa. Dahil ang pinakamalaking parte nitong hasyenda ay pagmamayari nila kaya Venk. Kung pupunta ka dito ay hindi ka na maaaring magsama pa. Nagsisisihan naman ng apat. Kasi kayo ani JT. Stop it. Nag-enjoy ka rin sa pagkain ng bayabas si Mandy. Guys, tayo nang umuwi. Dahil wala na ako mukhang maihaharap pa sa pamilya ng pinsan ko. Ani Venk, nalulungo-lungong nagtungo sa kotse. Di na nagawang magpaalam sa labis na kahihiyan. Pampanga Club Arena. Dahil masama ang loob ni Alrhea, gusto niyang bumawi kay Venk at sa mga kasama nito. Girl, wag kayo mag-alala, mananalo tayo. Ani Alrhea at sinot ang supporter na gamit sa ulo ng mga manlalaro. Alam namin girl, ikaw pa? Pang-build up ng mga kaibigan. Mula kahapon naging seryoso si Alrhea at dama nila ang inis nito sa tropa ni Venk. Nagsisigawan ng mga supporter ni Venk na karamihan ng mga estudyante ng MACFA. May hawak namang banner sila Mandy na nakalagay ang picture ni Venk nakasakay sa kabayo. Nagsisigaw ang mga kadalagahan. Napaismed sila Diana, Angel at Joanna. Tingnan natin kung makasigaw pa kayo kung matalo kayo ni Alrhea. Galit na sabi ni Diana, nakatingin sa grupo nila Mandy. Dahil nakataas sa mahabang buhok ni Alrhea at nakapaloob, sa suot nitong supporter sa ulo, hindi ito nakilala nila Venk. Dito lang muna kayo, wag muna niyo akong lalapitan para hindi sila magkahinala. Ani Alrhea sa mga kaibigan. Palapit si Alrhea sa kabayong sasakyan. Nakapila ang mga tot nandoon na rin nakasakay si Venk. Magkatabi pa sila ng line. Bawat kwadra may mga taong may hawak na plug na pag iitinaas ibig sabihin go na. Hindi naman mapakali si Venk. Hinahanap kong dumalaba si Alrhea para makapagpakitang gila sa dalaga. Napangiti ito ng matanaw sila. Si Diana, so ibig sabihin, nandun lang si Alrhea para panoorin siya. Ngunit ang hindi niya alam katabi na pala niya. Sa lahat ng kanilang pag-iikutan ay may mga
nakaharang na dapat nilang talunin.